Yun mga bay, no? Update lang tayo dun sa ginagawa natin na Toyota Fortuner. Yung may DTC na fuel large leak detected, P0093. Andito na yung parts natin at ikakabit natin ngayon at titingnan natin kung masusolba natin yung problema. Ano? Check engine sa dashboard. Ayun, patay. Tapos, kapag lumabas na yung check engine, wala na. Hanggang nasa 1 to na lang yung RPM kahit full throttle na yun. Sabi pala ng may-ari nito mga bay ay pang-apat na tayo na gagawa dito sa kanyang sasakyan. Palit na rin sila ng suction control valve, fuel rail pressure sensor, calibrate ng injector, ano ba yung pinalitan? Turbo actuator, supply pump, common rail, ganun pa rin. Ayan, P0093. Yan yung paborito ng mga mekaniko to. Medyo masakit sa ulo yung ganitong mga problema mga bay, no? Kaya kailangan talaga natin na isa-isahin at dapat mahaba yung pasensya natin dito. Dahil malawak kasi yung nagiging cause ng ganitong problema, itong P0093. Ayan, so hindi lang Toyota yung may ganitong problema, no? So sa ibang unit meron din to, naglumalabas din tong ganitong problema mga bay. Basic mo lang muna yung ginawa natin dito mga bay, no? Kasama na dito sa pag-check natin yung mga parts na pinalitan din ng mga dating gumawa. Yun, fast forward tayo mga bay, no? After ilang days na diagnosing at na-confirm na rin natin na ito yung problema. At medyo natagalan tayo sa pag-update mga bay dahil in-order pa natin yung parts, no? So, original tong parts na to, genuine, hindi siya surplus, kundi original brand new talaga siya mga bay. Dahil gusto natin na makasiguro talaga na walang aberya. Ang tanong, paano kung hindi gagana pagpalit natin ng bagong ECU? So, wag kang mag-alala mga bay, no? Dahil dito sa Fix It Right Garage, no fix, no pay tayo. So, ibig sabihin, kapag hindi namin na-solve yung problema at pinalitan natin ng ECU, ay wala kang babayaran kahit piso. So yun mga bay, no? So nakabit na natin yung bagong ECU para dito sa unit na Fortuner. So dahil na-install na natin yung bagong ECM, so gagawin natin ngayon ay i-scan muna natin siya at titingnan natin kung meron bang trouble code tulad nung unang DTC, no, yung P0093. Yan, so makikita natin dito na meron siyang pumula dyan, no. Yung merong DTC yung bagong ECU, itong nakalagay injector compensation code current. So hindi pa kasi siya naka-register yung mga injector mga bay, no. Dahil bago yung ECU natin, kailangan natin i-program or i-injector coding. Mag-perform tayo ng injector coding dito sa sasakyan na to. So sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga baguhan pa, so ano ba yung injector coding? So kapag nagpalit tayo ng mga injectors or bagong ECM, kailangan natin siya i-register yung injector para makilala nila yung bawat isa. So kapag hindi natin to ginawa, maaaring may kakaroon ka ng check engine or palyado yung makina. Yun mga bay, no? So dito ay nakabit na natin at tapos na natin injector coding. So iscan ulit natin at titingnan natin kung meron pa bang DTC. Makikita natin mga bay, wala nang nakalagay na pula dyan, no? So clear na yung ating mga ECU. So goods na yan mga bay. Yaw, no? Nakabit na nga natin yung ECU. Tapos natapos na rin natin pag injector coding. Ayan. Lorodes na natin tong unit na to. Titingnan natin kung lalabas pa ba yung P0093. Ayan. So malinis yung dashboard, walang check engine. So yung problema nito mga bay dati, mga ilang kilometers lang, so ilang minutes mo lang na drive, wala na, lumalabas na kagad yung check engine. Tapos pag nag-check engine siya, low power na. Yun mga bay, no? So dito ay pinagmasdan na nga natin. Ganda naman yung kanyang takbo at walang problema yung kanyang shifting, no? At dito sa kanyang scanning natin ay malinis na. So green lahat. Ibig sabihin niya normal na yung kanyang ECU. So hindi na rin lumabas yung ating P0093. So ibig sabihin nito mga bay, success yung ginawa natin, yung troubleshooting natin at yung pinalitan natin na ECU. Yan. So ibig sabihin, yun talaga yung problema ng unit na to. Okay? So yung mapalad na follower natin na nakahula sa atin is si Jason Dilabahan. Yan, ilalagay ko dyan sa ating screen yung kanyang pangalan.
So maraming salamat mga bay sa inyong patuloy na suporta and God bless inyo lang.